Martial Peak, Kabanata 4285. Good Element Divine Ability. Ang Black Crow Divine Monarch, na namumuno sa Grand Array, ay malamig na sumangot sa mga salitang iyon. Bata, huwag kang maglakas-loob na talikuran ang iyong responsibilidad. Ito ay malinaw na si Yang Kai ay hindi lumabas ng lahat. Kung wala na, kailangan pa niyang gamitin ang Divine Manifestation na ipinakita niya dati. Ang Divine Manifestation na iyon ay naglalaman ng isang kahang-ahangang dami ng mapanirang kapangyarihan. Ang pagpapakawala ng paglipat na iyon dito ay tiyak na malaking tulong sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ng Black Crow Divine Monarch ang paghingi ng tulong ni Yang Kai. Sakaling matalo ang panig ni Yang Kai, maaapektuhan din ang kanyang Grand Array. Siya ay nasa isang kritikal na sandali upang basagin ang hadlang at hindi nais na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay mawalan ng kabuluhan. Sa makatuwid, iwinagayway niya ang kanyang malaking banner sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan sa kakulangan ni Yang Kai. Ang isang malaking bahagi ng ambon ng dugo ay biglang nagtagpo upang bumuo ng isang ulap ng dugo na lumutang patungo sa Star Turtle at pumalibot dito. Kaagad pagkatapos noon, ang ulap ng dugo ay naging dalawang blood beast na hindi mas maliit sa Star Turtle, pati na rin ang hindi mabilang na mga ahas ng dugo na kumikiliti tulad ng mga buhay na nilalang. Ang dalawang blood beast ay walang takot na pinalipad ang Star Turtle mula sa magkabilang panig. Sa kabilang banda, ang di mabilang na mga ahas ng dugo ay dumagsa sa katawan ng Star Turtle sa pamamagitan ng paggapang sa mga gilid ng shell nito. Ang Star Turtle ay pamitik sa kanyang buntot at ang isa sa mga blood beast ay agad na sumabog, ngunit agad na muling nagsama sa isang tila walang kamatayan at hindi masisira na paraan. Salamat sa mga blood beast na ito, ang iba ay nagkaroon ng ilang oras upang makahinga at muling inayos ang kanilang porma sayon. Pagkatapos, muling nagpatuloy ang sandamakmak na divine abilities at secret techniques. Huminga ng kaunti si Yang Kai. Totoong hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng mga pangyayari, hindi siya nang ahas na ibigay ang kanyang buong lakas. Kahit na ang kapangyarihan ng Golden Crow Casting Sun ay sumasabog, ang pagkonsumo ng kuryente nito ay napakataas. Maaaring wala na siyang natitirang lakas para protektahan ang sarili kung kumonsumo siya ng sobrang lakas sa kanyang pakikipaglaban sa Star Turtle. Paano niya nagawa ang isang bagay na katangahan? Sa kabutihang palad, pinahahalagahan ng Black Crow Divine Monarch ang Blood Monster Divine Palace kaya hindi niya kayang magambala kahit na naiintindihan niya ang intensyon ni Yang Kai. Bilang resulta ng dalawang immortal at hindi masisira na Blood Beast na sinisingil ang kaaway at ang hindi mabilang na mga ahas ng dugo na nakakagambala sa Star Turtle, ang kaligtasan ng lahat ay nadagdagan ng husto. Kahit malakas ang Star Turtle, parang kulang ang sentensya nito. Walang sinasabi kung ang dahilan ay ang mahabang taon ng pagtulog o ang likas na katangian nito. Dahil sa inis sa pangungulit ng mga Blood Beast, nilabanan sila nito ng walang katapusan. Sinakop ito ng labanan kaya wala na itong oras para sa anumang bagay. Ang sitwasyong ito ay ikinatuwa ni Yang Kai at ng iba pa. Bago pa man sila makapagsaya, ang mga Blood Beast ay nawasak hanggang sa puntong hindi na sila muling makakapag-condense. Katulad nito, ang mga Blood Snake na gumagapang sa buong katawan ng Star Turtle ay nawasak ng Earth Element Power na ibinubuga nito. Lihim na nagmura si Yang Kai. Nang walang ibang pagpipilian, muli siyang humakbang pasulong. Ang Asher Dragon Spear ay lumipad palabas at tumusok pasulong upang makuha ang atensyon ng Star Turtle. Ito ay isang bagay na ipinangako niya sa Black Crow Divine Monarch kanina. Ito ay may kaugnayan din sa kung ang Blood Monster Divine Palace ay mabubuksan, kaya't si Yang Kai ay hindi basta na lamang tumayo at manood. Gayunpaman, ang presyon ay kasing bigat ng isang bundok. Ang anumang kapabayaan ay maaaring mauwi sa isang nakamamatay na pagkakamali kapag kaharap ang gayong 7th grade monster beast, kaya walang pagpipilian si Yang Kai kundi manatiling alerto sa lahat ng oras. Ang iba ay nagbigay ng suporta mula sa gilid, at sa ilang sandali, matagumpay nilang napigilan ang Star Turtle. Bahagyang nakahinga sa gitna ng matinding labanan, tumingin si Yang Kai sa direksyon ng Blood Monster Divine Palace at natuklasan na ito ay naging mas solid sa maikling panahon. Mukhang maganda ang pag-unlad ng Black Crow Divine Monarch at ng iba pa. Ayon sa kasunduan noon pa man, ang gawain ni Yang Kai ay matatapos kapag ang Blood Monster Divine Palace ay ganap na nabuksan at hindi na niya kailangang magsumikap ng husto laban sa Monster Beast na ito. Samantala, si Wei Buke ay lihim na nabigla. Narinig niya ang tungkol sa lakas ni Yang Kai mula sa kanyang junior brother na si Shuzin. Narinig din niya kung paano natalo ni Yang Kai si Yu Luoxia sa Azure Arena ng Thousand Bird Star City sa isang galaw. Magkagayunman, isang bagay ang makinig sa mga kwento at isa pang bagay na masaksihan ito para sa kanyang sarili. Hanggang sa sandaling ito ay naunawaan niya kung gaano kalawak ang pagitan nila ni Yang Kai.
Ginawa ng lahat ang kanilang makakaya ng kaharap ang Star Turtle, ngunit ang karamihan sa pressure ay dinadala ni Yang Kai na patuloy na umaarangkada upang salakayin ang kaaway. Kinailangang aminin ni Wei Buqi na siya ay naubos sa wala pang isang insenso kung siya ang nasa sapatos ni Yang Kai. Baka maharap pa niya ang panganib ng kamatayan. Sa kabaligtaran, nagtiyaga si Yang Kai laban sa lahat ng pagsubok. Ang eksena ay maaaring mukhang walang katiyakan at kung minsan ay lubhang mapanganib, ngunit ang mga bagay ay tila nasa kanyang kontrol. Ang Black Crow Divine Monarch ay talagang may magandang mata para sa mga tao. Hindi rin katakataka na pinaalalahanan ako ni Junior Brother ng maraming beses bago ako umalis na dapat kong subukan at mapagtagumpayan si Yang Kai sakaling makilala ko siya. Sa ganoong talento, hindi siya may kukumpara sa mga ordinaryong 6th grade Heaven Opening Realm Masters kahit na makakamit lang niya ang kaharian na iyon sa pagpasok. Isang sinag ng liwanag ang biglang bumaril sa direksyon ni Wei Buqi. Umiling-iling, inalis niya sa kanyang isipan ang maraming nakakagambalang mga kaisipan at hamampes pasulong gamit ang kanyang espada. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga sugatan. Maging si Wei Buqi at ang iba pang mga elite ay natatakpan ng mga pinsala. Hindi na kailangang banggitin ang kalagayan ni Yang Kai. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na kakayahan sa pagbawi at pagtitiis, hindi na siya mabilang na beses na namatay ngayon. Ang lakas ng isang 7th grade monster beast ay talagang nakakatakot. Sa kabila ng pagsasama-sama ng napakaraming lakas ng mga tao, maaari lamang nilang pigilan ang monster beast. Imposibleng mapatay nila ito. Naramdaman ni Yang Kai na isang mid-grade Heaven Opening Realm Master lang ang may pag-asa na mapatay ang Star Turtle. Bukod pa rito, kailangan itong maging 5th grade o 6th grade mid-grade Heaven Opening Realm Master. Ang 4th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi kaya ng ganoong gawain. Sa pagpigil sa Star Turtle, ang Black Crow Divine Monarch ay hindi nagambala at mabilis na umunlad. Sa maikling tagal ng isang oras, ang Blood Monster Divine Palace ay halos ganap na nakondensed sa solid form. Sa kabilang banda, ang layunin ng Star Turtle sa pagtulog dito ay malamang na protektahan lamang ang Divine Palace. Dahil dito, ang karagdagang Black Crow Divine Monarch ay umunlad, mas naging marahas at malakas ang mga pag-atake nito. Malinaw na nararamdaman ni Yang Kai at ng iba pang lumalaban sa Star Turtle ang mga pagbabagong ito. Bigla na lang may malambot na basag. Sinundan ito ng nakakakilabot na aura na tumatagos sa hangin. Kaagad pagkatapos noon, isang sword chi ang naglaslas mula sa baywang ni Lin Feng at bumaril patungo sa Star Turtle. Ang sword chi ay walang habas na tumangay at ang void ay nabasag. Ang ilang metrong haba ng bitek ay hiniwang bukas, na umaabot sa solidong likod ng Star Turtle. Sa pamamagitan ng bitek na iyon, halos nakikita nila ang nanginginig na laman at mga laman loob sa loob. Si Yang Kai, na nakikibakalaban sa Star Turtle noong panahong iyon, ay hindi napigil ang matigilan sandali. Gayon din, natigilan din yung iba. Samantala, nanigas si Lin Feng at tumingin sa kanyang baywang. Sa sumunod na sandali ay bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Nabasag ang identity token sa kanyang baywang. Sa madaling salita, ngayon lang nasa mortal na panganib ang buhay niya. Iyon ang dahilan kung bakit na-trigger ang Divine Ability Shield sa loob ng identity token. Agad siyang nabuhusan ng malamig na pawis. Halos hindi niya maintindihan ang nangyari. Ang alam lang niya ay isang dilaw na daloy ng liwanag ang bumaril mula sa Star Turtle at lumipad patungo sa kanyang direksyon. Napakabilis nang nangyari kaya wala siyang oras para mag-react. Magaling. Tumawa ng malakas si Black Crow Divine Monarch. Ang isa pang ulap ng dugo ay pumihit at dumulas sa katawan ng Star Turtle sa pamamagitan ng sugat na iyon upang magdulot ng kalituhan mula sa loob. Napakatigas ng shell at laman ng Star Turtle. Kahit kalahating araw nang umaatake sa kanya ang napakaraming grupo ng mga tao, baliwala ang pinsalang na idulot nila. Sa kabaligtaran, ang Sword Chi Divine Ability na pinakawalan mula sa identity token ni Lin Feng ay nagdulot ng matinding pinsala sa isang iglap. Paano mapalampas ng Black Crow Divine Monarch ang napakagandang pagkakataon? Nagkusa siyang umatake nang hindi naghihintay ng tawag ni Yang Kai para sa tulong. Ang ulap ng dugo ay nawala sa paningin at ang Star Turtle ay umungal sa sakit habang ang presyon kay Yang Kai at sa iba ay kapansin-pansing bumaba. Ayos ka lang ba, Brother Lin? Tanong ni Wei Buqi habang humihinga. Dahan-daang tumango si Lin Feng, ngunit may bakas ng takot sa kanyang mukha. Ni minsan ay hindi niya naramdaman ang napakalapit sa kamatayan. Siya ay hindi kailanman natakot sa kanyang buhay. Kahit noong nahuli siya ni Kun siya sa Great Cosmological Realm noon. Mukhang hindi makatutuhan ang umasa sa pag-asa na ang mga divine abilities na nakatatak sa loob ng identity token ng Cave Heaven at Paradise na mga disipulo ay maaaring pumatay sa Star Turtle na ito. Ang Sword Chi na iyon ngayon ay hindi maipaliwanag na makapangyarihan, ngunit kahit na ganoon,
nakapagbukas lamang ito ng isang sugat sa likod ng kalaban. Batay sa kinalabasan ng sitwasyong ito, hindi nila maaaring kitilin ang buhay ng Star Turtle kahit na i-activate nila ang lahat ng kanilang mga protection na divine abilities. Gayunpaman, dahil sa selyadong divine ability na ito, nabuksan ng matigas na shell at pinahintulutan ang mga pamamaraan ng Black Crow Divine Monarch na magkabisa kaya napabuntong hininga si Yang Kai at ang iba pa. Samantala, ang Blood Monster Divine Palace ay nagiging mas solid. Lumipas ang isa pang quarter hour at nagkaroon ng malakas na dagandong na sinabayan pa ng lindol na yumanig sa buong mundo. Pagkatapos, dahan-daang bumukas ang mga pintuan ng Blood Monster Divine Palace. Ang mga mata ni Black Crow Divine Monarch ay nagliliyab sa matinding init. Katulad nito, ang mga cultivator na nakatayo sa iba't ibang array node ay mukhang nasa sabik. Tagumpay, tumawa ng malakas si Black Crow Divine Monarch. Mauna na ang Monarch na aalis. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi niya pinansin ang lahat at nag-charge pasulong. Dumiretso siya sa Blood Monster Divine Palace at nawala sa paningin. Nang makita iyon, ang iba ay hindi nagdalawang isip na sumunod. Lahat sila ay mabilis na nag-uumapo patungo sa Blood Monster Divine Palace, nagkukumahog na mauna. Sa kabaligtaran, gusto niyang kay na sampain at sumigaw. Iyon ay dahil ang Star Turtle ay hindi na napigilan ng Black Crow Divine Monarch pagkatapos ng kanyang pag-alis. Tulad ng isang tigre na inilabas mula sa kanyang hola, ang aura ng Star Turtle ay tumaas ng husto. Si Yang Kai at ang iba ay halos hindi nakayanan kanina, ngunit ang pressure ay tumaas ng husto sa sandaling ito. Ilang tao na nagtipon malapit sa Star Turtle ay tinangay ng aura nito at mabilis na umatras sa malayo. Ang larangan ng digmaan ay parang laro ng chess. Ang isang maling galaw ay haantong sa isa pa, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa gumuho ang lahat. Ang biglaang pag-alis ni Black Crow Divine Monarch ay nag-iwan kay Yang Kai at sa iba pa sa napakahirap at delikadong posisyon. Niyugyug ng Star Turtle ang katawan nito. Dose-dose ng mga figure ang bumagsak sa lupa, na dumudugo ng husto bilang isang resulta. Ang pag-atake na ito ay mabilis na sinundan ng maraming dilaw na bolts ng liwanag na lumabas mula sa katawan nito, na naging sanhi ng pagkataranta ng natitirang mga tao. Malamang na hindi kailanman nilayon ng Black Crow Divine Monarch na abalahin ang buhay ni Yang Kai at ng iba pa noong una. Mula sa kanyang pananaw, hindi siya magiging mas masaya kung si Yang Kai at ang iba pa ay papatayin ng Star Turtle. Kaya naman umalis siya ng walang kaunting pag-aalinlangan. Bagamat nahirapang lumaban si Yang Kai, mahirap para sa kanya na harangan ang pagsalakay ng isang 7th grade monster beast. Pumunta ng mabilis, sigaw niya habang patuloy na tinutusok ang kanyang sibat. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Yang Kai, itinaas ng Star Turtle ang kanyang parang meteor martilyo na buntot. Isang nakakasilaw na dilaw na liwanag ang natipon sa dulo ng buntot nito at ilang sandali pa, gumalaw ito sa bilis ng kidlat at bumagsak sa lugar kung saan karamihan ng mga tao ay nagtitipon. Si Ku Huaxiang ay nakatayo sa lugar na iyon, ang kanyang magandang mukha ay puno ng kulay. Alam niya na mamamatay siya kapag hindi siya kikilos, ngunit ang nakakatakot na aura ng Star Turtle ay nagkulong sa kanya ng mahigpit. Isang pakiramdam na hindi siya makakatakas sa oras na dumaan sa kanya. Nagdilim ang liwanag sa harap ng kanyang mga mata at nagdilim ang mundo sa kanyang paligid. Naramdaman ni Yang Kai na halos mangganga ang kanyang mga ngipin sa nakita. Manipulating space principles, ang kanyang figure ay kumislap at lumitaw sa kanyang harapan habang ang isang nakakatakot na hangin ay dumampi sa kanya. Nakaramdam na siya ng hininga bago dumating ang pag-atake ng Star Turtle. Hindi ko mablock ito. Sa lakas ko ngayon, hindi ko mapigilan ang pag-atake ng ganito kalaki. Hindi sapat kahit gumamit ako ng Golden Crow Casting Sun. Ngunit, kung hindi ko mapigilan ang pag-ataking ito, tiyak na mamamatay si Ku Huaxiang. Sa sandaling iyon sa pagitan ng buhay o kamatayan, isang aura ang sumilay sa kanyang isipan at ang wood element power ay kumikinang ng maliwanag sa kanyang dawsil. Isang esmeralda na aura ang lumabas at isang malaking puno ang lumitaw sa likuran niya, na may hawak na isang malaking canopy na umindayog sa hangin. Nagbigay ang puno ng pakiramdam na tatayo ito kahit na bumagsak ang langit. Hong! Nabasag ang buntot ng Star Turtle at bumangga ang dilaw na liwanag sa canopy ng malaking puno. Ang esmeralda na liwanag at dilaw na liwanag ay naapektuhan ng isang paputok na tunog na yumanig sa mundo. Martial Peak, Kabanata 4286. Ang Blood Monster Divine Palace. Si Ku Huaxiang ay nakatitig ng walang laman sa figurang nakatayo sa kanyang harapan, pakiramdam na parang may kung anong harang na bumabalot sa kanyang puso ay nataman ng isang bagay at nabasag sa isang iglap, na naging dahilan upang tumakbo ito ng mas mabilis kaysa dati. Siya ay isa sa Yin Yang Cave Heaven's Core Disciples. Dahil masiglang nilinang ng sekta mula pa noong bata pa siya, hindi siya nagkulang ng anuman.
Hindi lamang siya nagkaroon ng mahusay na kakayahan at mataas na paglilinang, ngunit mayroon din siyang magandang hitsura. Hindi mabilang na senior brothers at junior brothers sa Yin Yang Cave Heaven ang sinubukan siyang ligawan noon. Ang nilinang niya ay ang walang pusong daw. Para makasulong siya sa Heaven Opening Realm, kailangan muna niyang maranasan ang pag-ibig. Alam niya mismo na konting oras na lang ay kailangan na niyang makipag-ayos sa isang lalaki. Karamihan sa iba pang mga babaeng disipulo sa sekta mula sa kanyang henerasyon ay matagal nang umibig at naging matalik sa kanilang mga piniling kapareha. Gayunpaman, hindi pa siya nakakahanap ng angkop na kandidato. Kaya naman, palagi siyang tapat at prangka sa mga senior brothers at junior brothers na lumapit sa kanya. Hanggang sa pumasok siya sa Great Cosmological Realm ay nakatagpo siya ng isang lalaki na malinaw at mahusay na nakipag-usap sa kanya ng Yin-Yang Union Cultivation. Bagamat nakita niyang medyo kawili-wili ang lalaki, hindi niya masyadong inisip ang bagay na iyon noong panahong iyon. Pagkatapos bumalik sa Yin-Yang Cave Heaven, sumailalim siya sa Mason-sinang paglilinang para makuha ang lahat ng benepisyong natanggap niya sa Great Cosmological Realm. Hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas sa retreat ay narinig niya ang maraming bagay tungkol kay Yang Kai. Nakaramdam ng pagpapahalaga sa Nagel iligtas buhay na biyayang natanggap niya mula sa Great Cosmological Realm, hinikayat niya ang kanyang sekta na gumawa ng mas malambot na diskarte upang makuha siya sa halip na subukang patayin siya. Ang kanyang katayuan bilang isang core disciple ay nagbigay sa kanya ng ilang say sa paggawa ng mga desisyon, at dahil sa kanyang patuloy na paglobby, pumayag ang mga nakatataas sa sect. Natural na ang gawain ng pagpapanalo kay Yang Kai ay napunta sa kanya bilang ang taong nagmungkahi ng ideyang ito sa unang lugar. At saka, kilala na niya ito kaya wala nang mas magaling pang kandidato kaysa sa kanya. Sa pagpasok sa Blood Monster Cave Heaven, hindi nagulat si Ku Huaxiang na muling makilala si Yang Kai. Siya ay pinagkatiwalaan ng isang gawain mula sa kanyang sekta at nagkaroon din ng sarili niyang Grand Dao na dapat isaalang-alang. Sa makatuwid, siya ay mas maagap sa paglapit sa kanya kaysa dati. Sa panahong ito, nakaligtas siya sa iba't ibang paghihirap at kahit nakasama niya ang buhay at kamatayan. Lalong lumaki ang paghanga sa kanyang puso matapos niyang masaksihan ng sarili niyang mga mata ang kakayahan at ugali nito. Sa kabila ng proteksyon ng isa't isa at walang patid na suporta sa kanilang paglalakbay, naramdaman lamang niya na isa itong napaka-responsableng lalaki. May bakas ng pagmamahal na mamumulaklak paminsan-minsan sa kanyang puso, ngunit alam niya na ang mga damdaming iyon ay malayo sa pag-ibig. Hindi lang minsan na itanong niya sa sarili, ano ang pag-ibig? Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap ang sagot sa kanyang tanong. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang ang kanyang buhay ay kumikislap sa kanyang mga mata habang binalot siya ng kadiliman ng kamatayan, ang pamilyar na figurang iyon ay bumaba mula sa langit ng walang pag-aatubili na tumayo sa kanyang harapan. Ang figurang iyon ay kahawig ng isang mar-angel na bundok na nagsasanggalang sa kanya mula sa ulan at bagyo. Biglang naramdaman ni Ku Huaxiang na parang may buto sa kanyang puso na tumubo at sumambulat mula sa lupa ng may matinding sigla. Kakaibang pakiramdam ang agad na tumagos sa buong katawan niya. Kahit na nakatayo siya sa hangganan ng buhay at kamatayan, napangiti siya. Ang kanyang aura na naging magulo nang dumating ang panganib sa kanya ay biglang lumiwanag at naging mahinahon muli, kahit na naging mas masigla kaysa dati. Hong! Bumagsak ang buntot ng Star Turtle at bumagsak sa malaking canopy. Ang dilaw na liwanag at esmeralda na ilaw ay symphonic alay pinaghalo magkasama. Ang malaking puno ay nakatayong malakas sa ibaba, pilit na itinataas ang napakalaking buntot. Nagulat ang lahat sa nakita, at maging si Yang Kai ay nagulat. Tumangala siya at tinitigan ang malaking puno at napakalaking canopy sa likod niya at isang tanong ang sumilay sa kanyang puso. Ano ito? Sa sandaling iyon, natural niyang itinulak ang wood element power sa kanyang dowsil. Hindi sumagi sa isip niya na may lalabas na higanteng puno sa likuran niya. Sa 5 elements, pinigilan ng kahoy ang lupa. Ang pinakawalan ng Star Turtle ay walang alinlangan na isang 7th grade Earth element power. Sa kabilang banda, ang wood element power sa dowsil ni Yang Kai ay nakondensed mula sa asensya ng Immortal Tree. Sa mga tuntunin ng grado, ang kanyang wood element power ay talagang mas mataas kaysa sa Earth element power ng Star Turtle. Bilang karagdagan, ang dalawang elemento na ito ay kapwa nagpigil sa isa't isa, kaya hindi mahirap maunawaan kung paano niya nagawang harangan ang nakakatakot na suntok na iyon. Ang hindi maintindihan ni Yang Kai ay ang ginawa niya ngayon. Namangha siya na nagawa niyang maunawaan ang isang wood element divine ability sa ganoong kritikal na sandali. Sa lahat ng ito, sinubukan niyang i-unlock ang mga misteryo ng elements sa kanyang dowsil sa pag-asang maunawaan ang isang divine manifestation na hindi hihigit sa kanyang Golden Crow Casting Sun. Kung wala,
hindi rin masama ang pag-unawa sa isang divine ability o secret technique tulad ng Dragon Shield. Sa partikular, ang wood element ay ang unang heaven opening power na kanyang na-condense, kaya medyo nabigo siya na hindi niya maintindihan ang anumang divine abilities mula rito. Sa paglipas ng mga taon, nag-isip si Yang Kai kung ang grado ng wood element power na kanyang na-condensed mula sa asensya ng Immortal Tree ay napakataas para sa kanya upang maunawaan ang anumang bagay mula rito. Gayunpaman, alam niyang may mga bagay na hindi maaaring pilitin. Ang lahat ay mananatiling isang hindi maabot na panaginip kung ang oras ay hindi tama. Kaugnay nito, ang lahat ay natural na mahuhulog sa lugar kapag dumating na ang sandali. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang wood element divine ability ay lalabas dito at ngayon dahil sa pangangailangan. Talagang tama, ang pinong linya sa pagitan ng buhay o kamatayan ay hindi lamang naglalaman ng malaking takot ngunit mayroon ding magagandang pagkakataon. Noong panahong iyon, gusto lang niyang kay na iligtas si Ku Huashang. Walang ibang iniisip sa kanyang isipan, kaya't instinctual niyang iginuhit ang wood element power sa kanyang dowsil, dahilan upang biglang lumitaw ang higanteng puno sa likuran niya. Ito ay dapat na isang defensive divine ability. Agad na naunawaan ni Yang Kai ang sitwasyon. Kaya lang wala siyang panahon para imbestigahan itong mabuti. Nararamdaman niya na ang malaking puno ay hindi makatiis sa mga agresibong pag-atake ng Star Turtle ng matagal. Kaya mabilis siyang sumigaw, "Pumunta ka dali." Bumalik ang lahat sa kanilang katinuan. Paano sila maglakas loob na magantala ng ilang sandali? Nagmamadali silang sumugod patungo sa mga tarangkahan ng Blood Monster Divine Palace. Ang Black Crow Divine Monarch ang unang taong sumugod sa loob habang ang iba pang mga cultivator na gumaganap bilang array nodes ay sumunod kagad dahil sa takot at kasakiman. Sa makatuwid, ang mga lumalaban sa Star Turtle ang huling natitira sa labas. Sa sandaling ito, nabuksan na ang Blood Monster Divine Palace kaya hindi na kailangang labanan ng 7th grade monster beast na ito. Dahil imposibleng patayin ang Star Turtle na ito, makatuwiran lamang na tumakas sa lalong madaling panahon. Isa-isa, ang kanilang natitirang mga figure ay dumulas sa Blood Monster Divine Palace. Bago umalis, nagpadala sina Lin Fang, Wei Buke, Ning Daoran, at ang iba pa ng divine ability sa direksyon ng Star Turtle, na nagbigay ng huling pagsabog ng pagsisikap upang makatulong na maibsan ang ilang pressure kay Yang Kai. Sumunod din si Ding Yi sa likuran kasama ang iba pang natitirang miyembro ng Emperor Heaven. Sumigaw si Accountant, "Bata, mauna na kami. Ingatan mo ang sarili mo." Pagkatapos sabihin iyon, ipinatawag niya silang Qingshan at ang iba pa bago sila pumasok sa Blood Monster Divine Palace. Ayaw umalis ni Zhang Ruoshi, ngunit kinaladkad siya ni Gupan sa Blood Monster Divine Palace sa braso at nawala sa paningin. Tahimik na bamulong si Ku Huashang. "Junior brother, hihintayin kita sa loob. Bilisan mo at umalis ka." Medyo nabalisa ang kanyang emosyon sa mga sandaling iyon at sa hindi malamang dahilan ay nanlambot at nanghihina ang kanyang katawan. Alam niyang madidagdagan lang ang pag-aalala nito kung mananatili siya rito, kaya pinilit niyang umalis. Ungol ni Yang Kai bilang tugon ng hindi lumilingon, naramdaman ang mabilis na pagkawala ng kanyang aura. Sa isang kisap mata, siya na lang ang natitira sa buong lambak ng bundok. Ang malaking punong namuo mula sa wood element power ay nagsisimula na ring manghina. Totoong pinigilan ng kahoy ang lupa. Bukod dito, ang bagong naiintindihan na defensive divine ability na ito ay talagang kamangha-mangha sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Sa kasamaang palad, kahit na ang pinakamalakas na depensa ay maaari lamang tumagal ng ganoon katagal sa harap ng isang galit na pag-atake. Nang makitang masisira na ang malaking kanopi ng malaking puno, nagngit si Yang Kai at tinitigan ang Star Turtle. Nag-iba-iba ang space principles sa paligid niya at nagpakita siya sa labas ng gate ng Blood Monster Divine Palace sa isang iglap. Kung maaari ay mas gusto niyang patayin ang Star Turtle. Kahit na hindi niya kailangan ng 7th grade Earth Element Monster Core, isa pa rin itong napakahalagang cultivation resource. Kung ibabalik niya ito, maaaring maipagpalit niya ito sa isang bagay na kailangan niya. Nakakalungkot lang na ang isang 7th grade Monster Beast ay hindi niya kayang talunin gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Napakaraming tao na nagtutulungan ang hindi nakapag-iwan ng gasgas sa Monster Beast na iyon kanina, kaya ano ang magagawa niya ngayong nag-iisa siya? Nakatayo sa harap ng mga tarangkahan ng Blood Monster Divine Palace, binigyan ng isang huling sulyap ni Yang Kai ang galit at umaatungal na Star Turtle bago siya tumalikod at nagmamadaling pumasok. Ang galit na dagandong sa likod niya ay biglang tumigil. Sa halip, sinalubong siya ng malawak na puti kahit saan siya tumingin. Kahit na ang kanyang divine sense ay hindi pinaghihigpitan ng anumang bagay, hindi niya matukoy ang anumang iba pang presensya sa lugar na ito.
Ang lahat ng mga cultivator na sumugod sa kanyang harapan ay wala kahit saan. Huminto si Yang Kai at lumingon sa likod, para lamang makitang wala na ang mga pintuan ng Blood Monster Divine Palace, napalitan ng isang ganap na puting mundo. Parang walang iba sa lugar na ito maliban sa nakakasilaw na kaputian na nakaunat sa lahat ng direksyon. Nasaan ang iba? Sumimangot si Yang Kai. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, tila may kakaibang paghihigpit sa Blood Monster Divine Palace. Maaaring hindi ito nakakapinsala, ngunit nagbigay ito ng hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi naramdaman ni Yang Kai ang anumang panganib. Bukod pa rito, hindi siya makakita ng kahit ano sa loob ng kanyang larangan ng paningin o makakita ng anumang aura ng buhay sa loob ng saklaw ng kanyang divine sense. Para bang ang mga taong nauna sa kanya ay naglaho ng walang anumang tula o dahilan. Dahil imposibleng mawala sila, naghinala si Yang Kai na natigil sila sa parehong sitwasyon gaya niya. Lahat sila ay nahulog sa mundong ito ng purong puti. Paano magiging ganito ang loob ng Blood Monster Divine Palace? Bakit napakadesperadong pumasok sa lugar na ito ang Black Crow Divine Monarch? Medyo nag-aalala si Yang Kai kay Zhang Ruoshi, ngunit sa karagdagang pagsasaalang-alang, naalala niya na kinaladkad ni Gupan si Zhang Ruoshi sa braso at pumasok sa Blood Monster Divine Palace magkasama. Malamang magkasama silang dalawa sa sandaling ito. Kahit na may isang bagay na mapanganib na lumitaw, si Zhang Ruoshi ay ipapaasikaso siya ni Gupan. Hindi bababasa, hindi niya kailangang harapin ang mga panganib ng mag-isa. Sa pag-iisip na iyon, bahagyang napahinga si Yang Kai. Nag-isip siya sandali bago ay activate ang Demon Eye of Annihilation. Ang kanyang kaliwang mata ay agad na nagbago sa isang mar-angle na haligi ng gintong liwanag. Ang Demon Eye of Annihilation ay may kahangahangang kapangyarihan at gamit, at si Yang Kai ay hindi kailanman nabigo sa tuwing ginamit niya ang kasanayang ito. Gayunpaman, wala siyang napala sa pagkakataong ito. Naghinala siya na ito ay isang uri ng spirit array tulad ng illusion array o isang bewildering array. Bagamat wala siyang napala sa paggamit ng kanyang Demon Eye of Annihilation, maaari lamang itong mga hulugan na walang kakaiba sa lugar na ito, o ang kanyang Demon Eye of Annihilation ay hindi sapat na malakas. Sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto ni Yang Kai na hindi ito nakakagulat. Ang lugar na ito ay ang Blood Monster Divine Palace, ang tahanan ng Blood Monster Divine Monarch. Kung ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay nagpasya na maglagay ng paghihigpit sa lugar na ito, hindi ito magiging isang bagay na madaling makita ni Yang Kai. Binawi ang kanyang divine ability, nagpakawala siya ng buntong hininga. Walang anuman ang maldita na lugar na ito. Puro kaputian ang paligid. Higit pa rito, nagbigay ito ng pakiramdam ng infinity na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Nang walang ibang mga pahiwatig, maaari lamang gawin ni Yang Kai ang mga bagay sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Inayos niya ang kanyang paghinga at nabawi ang kanyang lakas. Kasabay nito, nagpasya siya sa isang direksyon at naglakad pasulong. Walang sinabi kung gaano karaming oras ang lumipas. Naramdaman pa niya na kakaiba ang daloy ng oras sa lugar na ito. Sa kadahilan ng iyon, hindi niya magawang husgahan kung gaano na siya katagal na naglalakad. Parang saglit lang, pero parang ilang araw na rin ang lumipas. Nang nagsisimula ng madismaya si Yang Kai, bigla siyang nakarinig ng sigaw na nagmumula sa isang tiyak na direksyon. Naninigas ang ekspresyon niya sa gulat at nagmamadaling lumingon sa direksyong iyon. Gayunpaman, sumimangot siya ng malalim ng sumunod na sandali. Iyon ay dahil may lumitaw na figure sa kanyang larangan ng pangitain. Halos nandoon na ang taong iyon at hindi niya napansin ang lalaki sa lahat ng oras na ito. Ito ay isang lalaking cultivator na tumingin sa paligid ng 40 taong gulang o higit pa. Walang paraan upang masabi kung sinong disipulo siya ng sekta, ngunit sa sandaling ito, tila natarante siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, na parabang nakakita siya ng isang bagay na lubhang kakilakilabot, at siya ay tumatakbo sa paligid na sumisigaw. Huwag mo akong patayin! Huwag mo akong patayin! Martial Peak, Kabanata 4287. Soul Extraction and Refinement. Ang taong ito ay tila nakatagpo ng isang bagay na lubhang nakakatakot at ang kanyang ekspresyon ay puno ng takot. Dahil sa wakas ay nakatagpo na ng isa pang tao, hindi maaaring hayaan ni Yang Kai na umalis ang lalaking ito ng ganoon kadali kahit na alam niya na ang kabilang partido ay tila may problema. Sumunod siya at huminto sa harap ng taong iyon habang nakataas ang kamay sa ere. Paumanhin, kaibigan. Sa hindi inaasahan, ang taong iyon ay tumakbo ng diretso kay Yang Kai na parang hindi niya ito nakita. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Yang Kai. Nagbigay siya ng kaunting lakas at iniunat ang kanyang kamay upang pigilan ang taong iyon sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa kanyang pagtataka, ang kanyang braso ay dumaan sa katawan ng taong iyon.
Laking gulat niya sa eksenang ito ngunit bago pa siya makabawi sa kanyang pagkagulat ay dumaan na ang taong iyon sa kanyang katawan at tumakbo paalis. Biglang tumalikod si Yang Kai para tumingin. Wala namang tao doon. Halos lahat ng nangyari kanina ay ilusyon lamang. Isang pagkabalisa ang bumangon sa kanyang puso at naramdaman niya ang lamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Puno ng misteryo ang mapahamak na lugar na ito. Hindi ito isang lugar na dapat manatili ng matagal. Sa kasamaang palad, siya ay ganap na walang alam tungkol sa lugar na ito at walang ideya kung paano makaalis dito sa sandaling ito. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, biglang nakakita si Yang Kai ng isang bilog na plataporma sa unahan na may tila nakalagay dito. Hindi niya napigil ang ipikit ang mga mata at mukhang mapagbantay. Iyon ay dahil sigurado siya na wala sa direksyong ito nang tumingin siya kanina, at gayon paman, biglang lumitaw ang bilog na platapormang ito nang muli siyang tumingin sa direksyong ito. Pinipigilan ang kanyang hininga at itinoon ang kanyang isip, tumitig si Yang Kai sa harapan, nakasimangot. Gayunpaman, hindi niya makita kung ano ang nakalagay sa ibabaw ng bilog na plataporma. Matagal siyang nag-alinlangan bago siya tuluyang naglakad sa direksyong iyon. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa harap ng bilog na plataporma. Umakyat siya sa maikling hagdanan at tumangala. Dahil sa nakita niya, nagbago ng husto ang ekspresyon niya. Iyon ay dahil may pugot na ulo na nakaupo sa ibabaw ng bilog na plataporma. Higit pa rito, ang may-ari ng pugot na ulong iyon ay si Ku Huashang. Paano namatay si Ku Huashang dito? At saka, ang pumutol ng kanyang ulo dito. Bigla niyang naramdaman na parang sisabog na ang mga mata niya sa nakita. Isang bola ng galit ang nag-aapoy sa kanyang dibdib na parang bulkan na malapit ng sumabog. Gusto niyang sunugin ang lahat ng bagay sa mundo. Siya ay naglakbay kasama ang senior sister na ito mula sa Yinyang Cave Heaven, na patuloy na sumusuporta sa isa't isa. Kung hindi niya ito binuhat sa kanyang likod habang desperadong tumakas, siya ay pinatay ni Yin Xinjiao sa kanyang walang malay na estado. Kaya naiintindihan na niya ang karakter nito sa ngayon. Masasabing itinuring na niya ito bilang isa sa mga kaibigan niya. Kahit papaano, namatay siya sa lugar na ito. Ang puso ni Yang Kai ay parang hiniwa ng kutsilyo. Sa sandaling ito, ang pugot na ulo ni Ku Huashang ay nakadilat at sumigaw sa kanya ng malungkot. Iligtas mo ako. Masakit. Napaatras si Yang Kai at bahagyang umatras, nakatingin sa direksyon ng ulo dahil sa gulat at hindi makapaniwala. Paulit-ulit siyang humihingi ng tulong, ngunit unti-unting naging malamig at kalmado ang ekspresyon nito. Tiyak na hindi ito ang ulo ni Ku Huashang. Imposibleng magsalita ang isang patay. Halos sigurado siya na nahulog siya sa isang uri ng illusion array. Ang nakikita niya sa sandaling ito ay walang iba kundi isang uri ng guni-guni. Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, mabilis siyang nakalusot sa small sealed world nang walang pagkaantala. Noong una ay gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para makawala sa ilusyon na nasa harapan niya. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niya na may mali sa kanya nang pumasok siya sa small sealed world. Sa ilang mga punto ng oras, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng mahinang bakas ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ay naglalabas ng isang pahiwatig ng kapahamakan na nagtagal at bumabalot sa kanyang katawan. Kung hindi siya pumasok sa small sealed world, hindi niya mapapansin ang phenomenon na ito. Ang kakaibang enerhiya na ito ay patuloy na pinipilipit at binaluktot ang sarili nito, na lumilikha ng lahat ng uri ng kakaibang tanawin. Ang ilusyon na nakita niya ngayon ay tiyak na sanhi ng enerhiya na ito. Nagdilim ang kanyang ekspresyon at agad niyang pinaandar ang Golden Crow True Fire sa kanyang katawan. Nagkaroon ng kaluskos habang ang mga bakas ng masamang enerhiya na nakabalot sa kanyang katawan ay agad na nasunog hanggang sa malutong. Matapos kumpirmahin na wala na siyang kakaibang enerhiya sa paligid niya, tuluyang nakaalis si Yang Kai sa small sealed world at bumalik muli sa labas ng mundo. Gayunpaman, nanatili siyang maingat sa pagkakataong ito. Hindi niya binawi ang Golden Crow True Fire at sa halip ay pinahiran niya ang kanyang katawan ng protective layer nito. Sa sandaling lumitaw siya sa labas ng mundo, narinig ni Yang Kai ang mga sizzling sound na nagmumula sa kanyang paligid. Umakyat ang itim na usok sa hangin na parang may sinusunog sa kanya. Ito ay katulad ng eksena kung saan sinunog niya ang masamang enerhiya sa loob ng small sealed world. Kaya naman may naintindihan agad siya. Ang kakaibang lugar na ito ay napuno ng kakaibang enerhiya at ang sino mang pumasok sa lugar na ito ay magsisimulang mag-hallucinate bilang resulta. Ang grado ng masamang enerhiyang ito ay hindi mababa at malamang na isa sa mga paraan na itinakda ng Blood Monster Divine Monarch para bantayan ang palasyong ito. Sa kabutihang palad, ang Golden Crow True Fire ni Yang Kai ay may napakataas na grado at nagawang ganap na pigilan ito. Kung may iba pang cultivator sa lugar na ito, hindi nila kakayanin ang ganitong senaryo. Hindi mapigilan ni Yang Kai na mag-alala. Maging Gupan, Zhang Ruoshi, Ku Huashang, Ning Daoran, accountant,
o Lang Qingshan, wala ni isa sa kanila ang may pamana na kasing dakila ng kanya. Sa sandaling ito, malamang na sila ay pinahihirapan ng mga ilusyon na iyon. Halos tiyak na ang lahat ng mga cultivator na sumugod sa Blood Monster Divine Palace ay nakatagpo ng parehong sitwasyon. Dahil lamang sa makawala siya sa mga guni-guni na iyon ay hindi nangangahulugan na ang mga taong iyon ay may kakayahang gawin iyon. Nilinggan ni Yang Kai ang bilog na plataporma at natural na wala kahit saan ang ulo ni Ku Huashang. Pati ang bilog na plataporma ay wala na. Kaya naman, nakahinga siya ng maluwag. Mukhang ilusyon lang talaga ang nakita niya kanina. Hindi pa naman pinugutan ng ulo si Ku Huashang. Ang patuloy na mga kaluskos ay nagmumula sa kanyang paligid habang ang kakaibang enerhiya ay patuloy na naaalis. Humakbang siya pasulong at kumpara kanina, mas malinis ang kanyang pakiramdam. Ilang sandali pa ang lumipas nang bigla siyang nakarinig ng mahina ngunit sobrang kahabag-habag na sigaw. Parang may dumaranas ng hindi maisip na pagpapahirap. Bahagyang kumunot ang noo ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ilusyon ba ang boses o talagang may sumisigaw. Kung sakali, muli siyang pumasok sa Small Sealed World upang suriin ang kanyang katawan. Kinumpirma niya na hindi siya naapektuhan ng evil energy bago siya bumalik sa outside world. Muling tumunog ang malungkot na sigaw, kaya sa pagkakataong ito, makatitiyak si Yang Kai na talagang may sumisigaw. Matapos makinig saglit, sinundan niya ang pinanggalingan ng tunog at tinungo ang direksyong iyon. Naglakad siya saglit at huminto sa harap ng isang bowl ang apoy. Pagkatapos, mataimtim niyang tinitigan ang apoy. Hindi niya alam kung anong uri ng apoy ang mga ito ngunit kahit na hindi ito maihahambing sa kanyang Golden Crow True Fire, medyo malakas pa rin ang mga ito. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay hindi ang bowl ang apoy na ito kundi kung ano ang nasa loob nitong bowl ang apoy. Mayroong isang humanoid figure sa loob ng bola ng apoy. Sa ilalim ng pag-aapoy ng mga apoy na iyon, paulit-ulit na sumisigaw ang figurang iyon. Panay ang pamimilipit niya sa sakit. Paminsan-minsan, siya ay makakabangga sa apoy sa pagtatangkang makawala. Gayunpaman, sa tuwing susubukan niyang gawin iyon, mapipigilan siya ng hindi maipaliwanag na puwersa na nagpatigil sa kanya. Naramdaman ni Yang Kai na namamanhid ang kanyang anit sa takot. Ang humanoid figure sa loob ng apoy ay naglalabas ng aura ng soul avatar. Iyon ay ang soul ng isang tao. Mula nang magsimula siyang mag-cultivate, sinaktan ni Yang Kai ang maraming tao, at marami sa kanila ang nagbanta sa kanya sa lahat ng uri ng mga bagay. Halimbawa, pagbabantaan nila na pahihirapan siya o isa sa ilalim sa soul extraction and refinement. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay karaniwang gumagawa lamang ng mga pagbabanta. Sa sandaling ito, nasasaksihan niya talaga ang kaluluwa ng isang tao na patuloy na sinusunog ng apoy ngunit hindi namamatay. Ito ang proseso ng soul extraction at refinement. Ang kaluluwa ay tunay na dumaranas ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Nais ni Yang Kai na makita ang pagkakakilanlan ng kaluluwa sa loob ng apoy, ngunit hindi siya makakuha ng malinaw na sulyap. Masyadong distorted ang taong iyon. Bukod dito, may malabong pakiramdam siya na ang kaluluwa na ito ay hindi kabilang sa sinuman sa mga cultivator na nauna sa kanya. Iyon ay dahil ang tao ay nagbigay ng isang pakiramdam na siya ay dating napakalakas, kahit na siya ay hindi kapani-paniwalang mahina ngayon. Tulad ng kahina-hinalang pinagmamasdan ni Yang Kai ang eksenang ito, ang soul na iyon ay biglang tumigil sa pagsigaw o pagpupumiglas. Isang baluktot na pagbabago ang nagpakita ng isang mukha na nakatitig sa kanya sa pamamagitan ng apoy. Ito ay isang hindi pamilyar na mukha na hindi pa niya nakita noon kaya hindi namamalayan ni Yang Kai ang kanyang lakas at itinaas ang kanyang pagbabantay. Sino ta? Sinong nakatayo dyan? Ang tao ay sumigaw sa pamamagitan ng pagkagat ng ngipin. Hindi ito dahil sa galit. Ito ay dahil lamang sa siya ay nagdurusa ng matinding sakit mula sa apoy na nagniningas sa kanyang kaluluwa sa lahat ng oras. Sumimangot si Yang Kai at tumingin sa mga mata ng soul avatar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadiskubre niyang hindi nakatutok ang mga matang iyon kahit na ang kabilang partido ay nakatingin sa kanyang pangkalahatang direksyon. Sa madaling salita, malamang na hindi makita ng taong iyon si Yang Kai at naramdaman lang niya ang kanyang presensya. Malamang na ang taong ito ay isang makapangyarihang master sa nakaraan. Kung hindi, imposible para sa isang kaluluwa na mananatili sa loob ng maraming taon. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang tungkol sa Black Crow Divine Monarch. Maaaring hindi lang si Black Crow Divine Monarch ang nakakulong sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Mayroon bang iba pang high-grade Heaven Opening Realm Masters? Sino nakatayo dyan? Magsalita ka. Ang taong iyon ay sumigaw ng walang pasensya, tulad ng isang sugatang hayop. Sumimangot si Yang Kai. At, sino ka rin? Bakit ka nakakulong sa loob ng apoy na iyon? Ako, parang natigilan ang soul avatar. Nakalimutan ko na kung sino ako. Teka, nakikita mo ako.
Paano malalaman ni Yang Kai na siya ay nakakulong sa isang bola ng apoy maliban kung nakikita siya ni Yang Kai? Nakikita kita. Sumang-ayon si Yang Kai. Imposible yan. Anong grado ka sa Heaven Opening Realm? Paano mo ako makikita? Ang lugar na ito ay ang Nothingness Array na itinakda ng matandang asong iyon na si Zuyao. Mahirap para sa sino man na makita ang mga misteryo sa lugar na ito maliban kung sila ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Huwag mong sabihin sakin. Nasa high-grade Heaven Opening Realm ka. Sumagot si Yang Kai. Nasa half-step Heaven Open Realm lang ako. Huminto sandali, mariing idinagdag niya. Pero, magiging high-grade Heaven Opening Realm Master ako balang araw. Isang half-step Heaven Opening Realm Junior. Ang taong iyon ay tila natigilan saglit ngunit mabilis na nag-react. Nakapag-condense ka ba ng high-grade elements? Tama, agad na naintindihan ng figure. Kaya pala nakikita mo ako. Nahuli ka rin ba at dinala dito ng matandang asong iyon? Natahimik sandali si Yang Kai. Batay sa sinabi niya, malamang na nahuli siya ng Blood Monster Divine Monarch, kinuha ang kanyang soul, at iniwan siyang magdusa sa sakit ng pagkasunog ng apoy na ito. Gaano na siya katagal naghirap dito? Paano nabuhay ang isang kaluluwa ng napakatagal nang hindi namamatay? At, ano ang ginawa niya para masaktan ang Blood Monster Divine Monarch? Pagkatapos pag-isipan ito, ipinaliwanag ni Yang Kai ng totoo. Matagal nang namatay ang Blood Monster Divine Monarch at ang Blood Monster Cave Heaven ay naging sealed world. Pumunta ako dito para sa training. Patay na ang matandang asong iyon. Naging medyo komplikado ang ekspresyon ng taong iyon, saglit na bumubulong sa sarili bago siya humagalpak ng tawa. Ha, Zuyao. Paano kung mas malaki ang iyong lakas at mas malaki ang iyong kamao? Mas matagal pa akong nabuhay kaysa sa iyo. Bahagyang umubo si Yang Kai sa kanyang kamao, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mas mabuti pang mamatay kaysa maipit sa buhay na impyernong ito, hindi patay o buhay. Ang taong iyon ay patuloy na tumawa, pagkatapos ay bigla siyang umiyak. Kung patay na ang matandang asong iyon. Wala nang dahilan para magtiyaga pa ako. Hindi niya maalala ang sarili niyang pangalan, ngunit hindi niya nakalimutan ang Blood Monster Divine Monarch. Makikitang may malalim na sama ng loob sa kanilang dalawa. Dahil din sa puot na iyon ay pinagtiyagaan niya hanggang ngayon at ang kanyang kaluluwa ay nanatiling hindi nasisira. Hindi nagtagal, naayos na naman niya ang kanyang emosyon. Tiniis ang sakit mula sa nagniningas na apoy, sinabi niya sa isang nakakagulat na kalmadong boses. Junior, mangyaring bigyan ako ng pabor. Marshall Peak, Kabanata 4288. Ang daan palabas. Anong gusto mong gawin ko, Senior? Ang pagtatanim ng junior na ito ay mababa at maaaring hindi ka matulungan. Bagamat naawa si Yang Kai sa naranasan ng lalaking ito, hindi siya nang ahas na magsalita ng sobra. Ang pangunahing dahilan ay ang pakikipagkita niya kay Black Crow Divine Monarch dati. Ang lahat ng old monster na ito na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon ay hindi madaling harapin. Maaari siyang mahulog sa kanilang bitag sa kaunting kapabayaan. Sumagot ang kaluluwa, magtiwala ka, walang masyadong mahirap para sa iyo. Gusto ko lang napatayin mo ako. Natahimik si Yang Kai. Nakita niya ang taong ito na nagdurusa ng buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan dahil sa soul extraction and refinement, kaya hindi siya nagulat sa kahilingan. Sa halip na maipit sa ganitong estado, tiyak na mas mabuting mamatay. Munting kaibigan, nariyan ka pa ba? Pansamantalang tanong ng kaluluwa nang hindi sumagot si Yang Kai ng mahabang panahon. Nandito pa rin ako, napabuntong hininga si Yang Kai. Ano ang dapat kong gawin, Senior? Sumagot ang kaluluwa. Ang aking kaluluwa ay lubusang isinama sa soul flame na ito. Hanggat umiiral ang soul flame, ang aking soul ay hindi mamamatay. Kung gusto mo akong patayin, kailangan mong patayin ang apoy na ito. Sigurado akong nakakondense ka ng water element power, tama ba? Kailangan mo lang itong gamitin. Tumango si Yang Kai. Pakihintay ng ilang sandali, Senior. Papaalisin na kita. Ang kaluluwa, na pinahirapan at nakulong sa sakit sa loob ng mahabang panahon, ay biglang tila kumalma. Maraming salamat, munting kaibigan. Walang ibang sinabi si Yang Kai. Ina-activate ang water element power sa kanyang dowsil, inabot niya ang kanyang kamay patungo sa soul flame. Ang kanyang water element power ay 7th grade, na-condensed mula sa Moon Essence pabalik sa Great Cosmological Realm. Bagamat ito ay teknikal na bahagi ng water element, mas nakahilig ito sa icy attribute. Kaya isang malamig na aura na nakakapanghina ng buto ang tumagos sa hangin ng iguhit ito ni Yang Kai, na tila may hawak na malabo na bola ng buwan sa kanyang palad. Sa 5 elements, pinatay ng tubig ang apoy. Ang paggamit ng water element power para sirain ang soul flame ay katulad ng paggamit ng tamang tool para sa tamang sitwasyon.
Kung may ibang pupunta rito, maaaring hindi sila magtagumpay kahit alam nila ang tamang paraan dahil hindi mababa ang grado ng soul flame na ito. Sa kabutihang palad, ang water element power ni Yang Kai ay higit pa sa sapat para harapin ito. Isang lamig ang kumalat, na bumabalot sa soul flame. Bilang tugon, nagsimulang lumiit ang soul flame sa bilis na nakikita ng mata. Ang kaluluwa ay ganap na isinama sa soul flame, kaya agad niyang napansin ang mga pagbabago, ang kanyang boses ay sumisigaw sa medyo magkasalungat na tono. Sa wakas ay malaya na ako. Tanong ni Yang Kai habang nagtatrabaho. Senior, mayroon ka bang huling hiling? Ang kaluluwa, na naka-cross-leg sa loob ng soul flame, tahimik na naghihintay sa pagdating ng kamatayan, ay natawa nang marinig ang tanong. Hindi ko na rin maalala kung sino ako. Paano pa ako magkakaroon ng huling hiling? Ay, tama na. May sect yata ako dati. Ano ang tawag sa sekta? Pagkaraan ng ilang oras na pagninilay-nilay, wala siyang maalala. Kaya napabuntong hininga na lamang siya bilang pagbibitiw. Kalimutan mo na. Napakaraming taon na ang lumipas. Sigurado akong wala na ang sekta ngayon. Wala akong dapat ipag-alala. Sa maikling panahon na iyon, sinuot ni Yang Kai ang soul flame gamit ang kanyang water element power hanggang sa ito ay lumabo ng husto. Maging ang kaluluwa sa loob ay naging malabo at malabo, halos parang malapit na siyang mapatay. Lumipas ang isa pang maikling sandali. Maging ang soul flame o ang soul na isinama sa soul flame, isang mahinang anino lamang ng mga ito ang natitira. Sa isang malutong na tunog na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa, ang soul flame ay nawasak at ang soul ay napatay. Ang huling bakas ng boses ng kaluluwa ay pumasok sa tainga ni Yang Kai. Ang lugar na ito ay ang nothingness array na itinakda ng matandang asong iyon. Gumagana ito sa prinsipyo ng 5 elements na kapwa nagpapatibay sa isa't isa. Kung gusto mong hanapin ang labasan, kailangan mo munang baligtarin ang daloy. Siguro, baka may pagkakataon ka pang mabuhay. Sa pagtingin sa lugar kung saan nawala ang soul at ang soul flame, hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga sa panghihinayang. Natitiyak niya na ang kaluluwa na ito ay hindi mas mababa sa Black Crow Divine Monarch. Nagtataka ako kung ano ang ginawa niya upang masaktan ng husto ang Blood Monster Divine Monarch na siya ay sumailalim sa soul extraction and refinement torture, hindi na siya mamatay kahit na pinahirapan siya ng maraming taon. Makikita na ang Blood Monster Divine Monarch ay hindi isang mabait na tao. Paano magiging napakabait ng isang malupit at walang awan na taon na iiwan ang kanyang mana para sa iba? Kung wala ang Black Crow Divine Monarch, ang Blood Monster Divine Palace ay hindi kailanman mahahanap, lalo na't hindi nabuksan. Gayunpaman, ang mga salitang binitawan ni Soul bago siya namatay ay nagbigay ng malaking inspirasyon kay Yang Kai. Malamang gusto niyang suklian ang pabor. Dahil binigyan siya ni Yang Kai ng walang hanggang kaluwagan, gusto niyang ibalik ang kabaitan ng buo. Tunay nga ang kasabihan, kapag ang isang pinto ay nagsara, ang isang bintana ay magbubukas. Agad na umupo si Yang Kai na naka-cross-legged. Ang nothingness array ay gumagana sa prinsipyo ng 5 elements na kapwa nagpapatibay sa isa't isa. Kung baligtarin ko ang nakapaligid na daloy, kung gayon ang 5 elements ay magkasalungat sa isa't isa. Maingat niyang inisip ang kanyang paligid at sigurado, hindi nagtagal bago natukoy ni Yang Kai ang dalisay na 5 element powers sa malawak na puting mundong ito. Nabigo siyang maunawaan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito dati sa dalawang kadahilanan. Ang una ay hindi niya sinisiyasat ng mahinahon ang lugar na ito at ang pangalawa ay masyado siyang balisa sa paghahanap ng labasan. Hanggang sa nagbigay sa kanya ng pahiwatig ang remnant soul na natuklasan niya ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Sa kasalukuyan, si Yang Kai ay nag-condense ng 4 sa 5 elements. Wood, fire, earth, at water element. Dahil hindi pa siya nakakatagpo ng isang angkop na kayamanan ng metal element, hindi pa niya na-condensed ang kanyang metal element power. Magkagayunman, mayroon siyang Yuan Magnetic Divine Battleboard na naglalaman ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Light, kaya magagamit niya iyon bilang kapalit. Pagkatapos magdesisyon, hindi nag-atubili si Yang Kai. Ano man ang mga pangyayari, walang masamang subukan. Magiging mahusay kung mahahanap ko ang labasan. Sa anumang kaso, hindi pa huli para mag-isip ng isa pang solusyon kung mabaigo akong makahanap ng isa. Inilabas ang Yuan Magnetic Divine Battleboard, binuksan niya ang takip at itinoon ang kanyang isip. Pagkatapos ay tahimik niyang iginuhit ang 4 na powers sa kanyang dowsil at ginabayan ang Yuan Magnetic Divine Light palabas ng Yuan Magnetic Divine Battleboard. Kasunod nito, inactivate niya ang mga ito sa isang sequence kung saan ang 5 elements ay kapwa pinigilan ang isa't isa. Sa isang iglap, ang enerhiya sa kanyang paligid ay lumakas ng marahas at ang mga pagsabog ng mga kaluskos na tunog ay patuloy na umalangaw-ngaw.
Nang i-activate ni Yang Kai ang Wood Element Power, bigla niyang naalala ang Wood Element Divine Ability na kaya niyang maunawaan kanina. Masyadong apurado ang sitwasyon noon, kaya wala na siyang panahon para pag-aralan pa ito. Tila ngayon na ang Wood Element Divine Ability ay naglalaman ng higit pa sa mga kakayahan sa pagtatanggol. May mga aspeto pa rito na hindi pa niya natutuklasan. Sa kasamaang palad, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi rin ang tamang oras upang pag-isipan ang tungkol sa Wood Element Divine Ability. Kailangan kong humanap ng oras para masaliksik ng maayos ang banal na kakayahang ito kapag umalis na ako sa Blood Monster Cave Heaven. Ang kapangyarihan ng 5 elements ay umikot ng walang katapusan, na kapwa pinipigilan ang isa't isa. Pinaghiwalay ni Yang Kai ang isang hibla ng kanyang kamalayan upang subaybayan ang mga pagbabago sa kanyang kapaligiran. Gayunpaman, walang nangyari kahit na naghintay ng mahabang panahon. Ang sitwasyong ito ay nagpalubog sa kanyang puso. Hindi niya pinaghihinalaan na ang kaluluwa ay nagsisinungaling sa kanya bilang sa pangkalahatan, ang mga salita ng isang namamatay na tao ay may posibilidad na maging katotohanan. Ang kaluluwa ay pinahirapan ng Blood Monster Divine Monarch sa loob ng napakaraming taon kaya malamang na hindi siya mag-iwan ng kasinungalingan kapag si Yang Kai ang nag-aalis sa kanyang paghihirap. Maaaring dalawa lang ang dahilan para sa kinalabasan na ito. Maaaring ang lakas ni Yang Kai ay hindi sapat o ang kaluluwa ay nalilito na mali ang kanyang naalala. Ang kaluluwa ay pinahirapan sa loob ng maraming taon na nakalimutan niya ang kanyang sariling pangalan, kaya posible na ang kanyang memorya ay may depekto. Isang ideya ang dumating kay Yang Kai sa sandaling iyon na pumasok sa isip niya. Muli niyang binaligtad ang kapangyarihan ng 5 elements, na agad na binago ang ikot upang ang 5 elements ay magkatuwang na nagpatibay sa isa't isa. Sa sandaling makumplitong niya ang pagbabago, bigla niyang napansin ang mahinang balangkas ng isang hakbang na lumitaw sa kanyang harapan. Namulaklak sa pananabik ang ekspresyon ni Yang Kai, ngunit bago pa niya matingnan ng malapitan, ang hakbang ay nawala muli sa paningin. Kumpiyansa ako na hindi ilusyon ang nakita ko ngayon. Isa itong tunay na hagdanan, kahit isang hakbang lang. Sa paghinto ng paggalaw ng kanyang mga kamay, nag-isip si Yang Kai sa isang maikling sandali. Pagkatapos, inulit niya ang dati niyang aksyon. Oo naman, bumungad ulit sa kanya ang hakbang. Nawala na lang ulit sa paningin ang hakbang nang mapatalon siya sa pagtataka. Gayunpaman, maya-maya, isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai at tila may naintindihan. Bumantong hininga siya at tumayo. Ina-activate ang kanyang dowsil at ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Battle Gourd, iginuhit niya ang 5 elements at ang hakbang ay muling lumitaw sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip. Kasabay ng pag-akyat sa hagdan, muli niyang inulit ang dati niyang aksyon at lumitaw ang pangalawang hakbang. Hindi nagatubili si Yang Kai at humakbang pasulong. Ang kapangyarihan ng 5 elements ay umusbong sa paligid niya, kapwa pinipigilan pagkatapos ay kapwa nagpapatibay sa isa't isa sa isang ikot. Ang ikatlong hakbang ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa simula, mabilis ngunit maingat si Yang Kai. Hanggang sa napatunayan niya ang mga haka-haka sa kanyang puso ay hindi na siya nagtimpi. Sa tuwing ibababa niya ang kanyang paa, lilito ang susunod na hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa sa angkop na oras. Habang mas mataas ang kanyang nilakad, mas lalo siyang lumakad. Panay ang kanyang mga yapek, halos parang gusto niyang lumakad sa itaas ng mga ulap at makalusot sa mga hadlang ng kalangitan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas, pero parang nakaakyat siya ng kahit 1,000 hakbang. Sa isang punto, itinaas niya ang kanyang paa at napagtanto na wala ng mga hakbang sa harap niya. Ang una niyang reaksyon ay pagkagulat. Akala niya noong una ay nagkamali siya sa isang lugar at naging sanhi ng isang bagay na magkamali bilang isang resulta, ngunit nang tumingin siya sa unahan, natuklasan niya na siya ay lumitaw sa isang paraan sa isang grand hall. Sa pagbabalik tanaw, walang bakas ng hagdanan at pati ang mundo ng puti ay nawala. Alis na ako. Magkahalong pagtataka at saya ang naramdaman ni Yang Kai. Hindi naalala ng kaluluwa ang paraan para masira ang Grand Array ng mali, kaya lang hindi kumpleto ang naalala niya. Mapalad na si Yang Kai ay may kakayahang umangkop sa pag-iisip, kung hindi, baka hindi niya matakasan ang kakaibang Grand Array na iyon. May umugang na ingay na nagmumula sa gilid, katulad ng pagbomba ng isang luma at sirang bubuyog. Lumingon si Yang Kai at agad na natakot. Paatras ng isang malaking hakbang, umatras siya sa malayo at sumigaw gamit ang mga ngiping nagngangalit. Heya! Hindi ako makapaniwala na nakilala ko si Black Crow Divine Monarch dito. Sa puntong ito, paanong hindi niya malalaman na niloko ng matandang bastos na ito ang lahat? Kanina, kinailangan ng Black Crow Divine Monarch na humiram ng kapangyarihan ng lahat para basagin ang hadlang sa paligid ng Blood Monster Divine Palace at makagambala sa 7th grade Monster Beast na nagbabantay dito. Dahil doon, marami siyang binigay na matatamis na pangako sa iba.
Lumayo pa siya sa pagsumpa ng dugo sa kanyang dawsil, na sinasabing hindi siya aatake kahit kanino kapag nakapasok na sila sa Blood Monster Divine Palace hanggat hindi muna nila siya guluhin. Ang kanyang saloobin ay labis na taos-puso, kaya naman ang lahat ay kusang loob na nakipagtulungan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Blood Monster Divine Palace ay tiyak na naglalaman ng maraming kayamanan. Hindi naging madali para sa kanila na makarating sa ganito, kaya sino ba ang hindi magnanais na pumasok at tumingin sa paligid. Kahit si Yang Kai ay labis na natukso, ngunit pagkatapos ng kanyang karanasan ngayon, paano niya hindi maintindihan na lahat ay nahulog sa mga pukana ng Black Crow Divine Monarch. Malinaw na alam ng Black Crow Divine Monarch ang tungkol sa puting mundo. Alam din niya na sino mang magtangkang pumasok sa Blood Monster Divine Palace ay mahuhulog sa Nothingness Array na iyon. Gayunpaman, siya lamang ang nakakaalam ng daan palabas. Kung lahat ng iba ay nakulong sa loob ng Grand Array at siya lang ang makakatakas, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang buong Blood Monster Divine Palace ay pag-aari niya? Kung hindi nakatanggap si Yang Kai ng patnubay mula sa Remnant Soul na iyon, hindi rin siya makakatakas dito ng mabilis. Ang hindi niya inaasahan ay makakaharap niya si Black Crow Divine Monarch pagkapasok niya sa Grand Hall. Katulad nito, ang Black Crow Divine Monarch ay nabigla gaya ni Yang Kai. Nanlaki ang kanyang mga mata na kasing laki ng mga itlog at huminga siya ng mabilis na para bang nakakita siya ng multo, na hindi makapaniwalang sumigaw. Bata, bakit ka nandito?